Nagturo ako na maganda yung bargain hunter para sa mga marksman para mabilis makabuo ng mga items na kinakailangan. Ngunit may nagsabi na hindi daw ito effective at ako ang kanyang sinisisi. Tinignan ko yung kalabang marksman, gumamit rin siya ng bargain hunter katulad ng bargain hunter na gamit ko. Ito, makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Optional kasi to, maganda tong bargain hunter kung gusto mo mabuo kagad yung mga core items na kinakailangan mo kasi 95% na lang ng presyo ang babayaran mo sa mga items. Kaya ang una kong kinukuha, Blade of Despair kaagad para masulit ko yung discount doon sa bargain hunter. Ganito kasi yan, kapag mga marksman kasi kadalasan mid to late game pa malakas. Mid to late game pa nakakasabay sa team fight. Pero kapag may bargain hunter ka, makabuo ka agad ng mga items na kinakailangan mo, early game pa lang, pwede ka na makipagsabayan. Ganun yung gusto kong mangyari. Kaya kumukuha ko ng bargain hunter sa second talent ng emblem set ko. Ganon yon. Kaya kinukuha ko kaagad Blade of Despair para sulit naman yung bargain hunter ko. Malaki kasi yung discount kasi dahil mahal yung presyo ng Blade of Despair. Sobrang nasulit ko yung discount doon sa bargain hunter dahil yung pinakamahal at pinakamasakit na item kaagad yung una kong binili, 'di ba? Very good. So ganon yung technique kaya ako kumukuha ng bargain hunter para malaki yung ma-discount ko doon sa Blade of Despair. Oh, 'di ba? Very good. Sa mga nagtatanong ng emblem at build ko kay Brody, ito nga pala yan. Depende na sa inyo kung gagayahin nyo, bahala kayo. Ayaw na pumunta ni Melissa dito sa gold lane dahil kinakawawa at binubugbog ko siya. Sasamantalahin ko yung pagkakataon na to para lalong makalamang. Dahil early game pa lang, nakakuha na kaagad ako ng Blade of Despair dahil nga meron tayong bargain hunter. Sobrang confident ko na kaagad sa damage ko. At alam ko na kayang-kaya ko na kaagad makipagsabayan. Dito sa part na to, may lord na kami at kinakailangan namin samantalahin yung pagkakataon na ito upang makabasag. At tatandaan nyo kapag marksman kayo, dapat free hit lang kayo, dapat sa likod lang kayo hanggat maaari. Yung Chu dito, sinubukan niya ako i-take down ngunit hindi siya magtatagumpay. Tignan nyo mabuti yung gagawin ko dito. Tamang likod-likod lang ako kasi may Hanzo rin kasi sila. Yung Chu targetin niya ako pero may Wind of Nature ako. Ayan, di ba? Very good. Bagsak yung Chu doon. May Wind of Nature ako sa game na to kasi nga napakaraming physical type sa kalaban. So kinakailangan ko mag-counter items. Pero kung mapapansin nyo dun sa build na binigay ko kanina, wala dun Wind of Nature. Kasi yung items, depende yan sa sitwasyon at line up ng kalaban. Hindi perfect naglagay ako ng items doon, yun na lagi yung gagawin nyo. Syempre dapat marunong rin tayo sa counter items, diba? Very good. Pero most of the time, ganun yung build ko talaga kay Brody. Sa game na to, medyo iba lang kasi syempre iba yung sitwasyon. Yung Chu dito, sinusubukan niya talaga ako i-take down, pero hindi niya talaga ako kaya eh. Kamunti ka na talaga ako. Tignan nyo, hinahabol ako ni Hanzo, may Atlas pa. Buti na lang may Wind of Nature ako dito. At kamunti ka na talaga ako dito. Buti na lang talaga, napakaganda ng mga pagbitaw ko doon ng skills. At napakaganda rin ang pagpasok dito ng kakampi kong Beleric, diba? Tignan nyo yung score at finifake namin yung Lord. 17 kami, 16 sila. Dikit lang yung laban na to. Napaganda ng positioning ni Atlas at saka ng ultimate niya. Buti na lang nandun sa Digi yung kakampi namin, di ba? Very good, di ba? So tatapusin na namin yung laban kasi finake lang namin yung Lord pero kumagat sila. 'Di ba? Very good ito na. Tatapusin na namin. Ayan. 'Di ba? Ganun lang kasimple, bargain hunter tapos first item BOD, ang sakit ng damage at early game snowball, grabe talaga. Pambihira, wala na silang magagawa, 'di ba? 'Di ba? Very good. At syempre, Brody ko na to, ako yung MVP dito, 'di ba? Very good.